Hey, magandang hapon po sa ating lahat. So, ngayon lang po ako nakapag-live para po sa ating prayer meeting. Sa hindi po nakadalo dun sa ating Bible study. Kanina ay narito po ako upang magbahagi sa online streaming po natin. And I believe na itong opportunity na to ay maaaring gamitin ng Panginoon para yung iba naman na hindi nakadalo ay mapunan din po ng salita ng Panginoon at makapagsama-sama din tayo na manalangin para po sa ating midweek service sa oras po na ito. So naririnig po ba? Kahit hindi po ba ako mag-mic, okay lang po ba? Thumbs up lang po kung naririnig naman po. Okay, sige. Sige po, sa mga hindi po naka-join kanina, sapagkat kanina ay meron po tayong Bible study doon sa lugar po ng isa nating kapatiran. So baka meron po kayong mga nais ipag-pray pa na kailangan nating ilapit sa panalangin. So narito po yung ating extension ng ating pong gawain upang makasama tayo sa pagpapanalanginan. So bago po natin simulan ng lahat, tayo po muna ay sumandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Let's pray. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong patuloy na katugunan sa amin pong mga panalangin. Minsan pa po dahil ang Diyos kami ay lubos na nagbibigay Panginoon ng papuri at pagsamba sapagkat ikaw ay tapat Panginoon na nangako sa lahat po ng mga bagay na kung saan ay nararanasan namin yung itinupad Panginoon sa pamamagitan po ng pagtugon sa aming pong mga panalangin. Minsan pa po narito kami upang sumamba, magpasalamat sa iyo at maghayag Panginoon ng amin pong mga kahilingan sa buhay. Pakinggan niyo po ang amin pong mga hinaing Panginoon at pasasalamat, pagpupurit, pagsamba sa araw po na ito Panginoon. At minsan pa po ang iyong biyaya ng trono Panginoon ng kalangitan ay siyang patuloy na magbigay sa amin ng masaganang gabay at higit sa lahat ay pagpapala Panginoon sa bawat araw po ng aming buhay. Patnubayan niyo po kami maging sa bawat isa na nasa tahanan. Kayo Panginoon ang magbigay po ng gabay sa bawat isa, maging sa mga magdaraos ng midweek service, Panginoon, ngayong oras na ito, kayo ang siyang patuloy na mag-bless, Panginoon. Patnubay po patuloy ng iyong banal na Espiritu ang siya naming maranasan. Ito'y aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. So kakanta po tayo, hindi ko na po itatapat sa screen. Hindi ko na itatapat sa screen. So sabi ng iba mahina. Ayan, mas okay po ba kapag naka-mic? Ayan, magmamic na lang ako. Ayan, okay. So yung unang song na kakantahin natin is The Lily of the Valley. So yung medyo familiar sa inyo na mga stanzas nito ay sabayan nyo na lang po. So yung unang song na papuri natin sa Panginoon is The Lily of the Valley. Okay, sabay po kayo sa pag-awit. Ready now! I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care on Him to roll. Is the lily of the valley, the bright and morning star, is the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken, and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I bow for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. Is the lily of the valley, the bright and morning star, is the fairest of 10,000 to my soul. He'll never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. From His manna He may hungry soul shall feel.
Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. Is the lily of the valley, the bright and morning star, is the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Yung next song po natin is Faith is the Victory. Come along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall flame the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our word the sword of God. We tread the road the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind spread, swept onward every field. The faith by which they conquer that is still our shining shield. Faith is the victory, is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. To Him who overcomes the foe, white raiment shall begin. Before the angels they shall know His name confessed in hand. Onward from the hills of light, our hearts with love aflame, will but bestow the cause of night in Jesus' conquering name. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Praise the Lord. Ayan, salamat sa Panginoon sa mga kapuring awitin. Ano po. So, ngayong oras na to ay dadako muna tayo sa ating mga prayer requests. So, sa ating pong mga pagpapanalahinan, ano po, ayan, meron tayong prayer request si Mrs. Jocelyn Valerio, yung bagong principal ng Lagundi CCL National High School. Ano po, yung health, especially yung eyes po niya. Forward with his 13 years. So, then additional prayer request yung church FS po para po dun sa pag-submit ng sa BIR ano po, church yung FS financial statement po. Ayan. Baka meron pa po kayo yung SSS payment na mamit yung deadline. Yan, sama natin sa prayer. Sige po, i-post nyo lang po yung mga prayer request, yung comfort pati sa Balahali family, sa Sister Tina, sa pagkawalan ng kanilang tiyuhin, ano po. Sige po, meron pa, prayer request, baka meron pa po inaalala. So, sama din natin sa prayer yung mga sick brethren natin, si Sister Vita, ano po, si Kuya Lando, and tapos si Pastor Leo de Pedro, si Ma'am Claire din, yung kanya din mata, ang operahan. Tapos pakisama rin si Pastor Bob Libioco, yung isang kaibigan namin pastor, yung recovery, sa heart attack na natami po niya. Yan. Salamat sa mga answered prayers natin sa patuloy na biyaya ng Panginoon. So, meron pa kayong mga naisidagdag na panalangin, mga prayer requests, si Nanay Vita, pagsama din patuloy sa panalangin. At yan,
patuloy na bigyan ng kalakasan ng Panginoon. So yung bawat isa din, may mga nararanasan na mga karamdaman ay patuloy na hipuin ng Diyos. Ano po. So, thanksgiving sa pag-okay ng sore hands ng sore hands sa hand ni Brother Esti, yung sugat sa kamay. So, thank God. Kasama rin sa prayer yung lalamunan ni Pastor Ayan and sa sore throat. Sige po. Health request kay Pastor Boyd Lyons. Ayan, sige po. Sino pa po? Baka meron pa kayong mga prayer requests? Prayer request. Okay. Ayan, special prayer request para sa Father's Day sa Sunday. Celebration po ng Father's Day. Ano po? Sa linggo na po yan. Purihin ng Diyos sa mga tatay na naglilingkod sa Panginoon. At nawa ay marami pang maidagdag na mga ama ng tahanan sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi sama din natin sa prayer yung patuloy na provision ng Panginoon sa bawat araw. Bless niya yung mga nagtatrabaho na malalayo ipinapasukan sa mga area, lalo na may mga marami pang positibo sa virus ng COVID. Ano po, so pagpili po natin, ingatan sila ng Panginoon. Sige po, baka may maalala pa po kayo yung bawat iglesia, yung mga pastors and missionaries, mga members ng church, sama-sama natin sila ipag-pray na patuloy na lumago sa biyaya ng Panginoon. Ano po, sa kabila ng sitwasyon natin sa pagsamba. Ano po, at yung mga kapatid din po na nanlalamig sa pananampalataya. Ang Diyos ang patuloy na magbigay ng revival sa kanilang heart. Ano po. Sige po, kung naalala pa kayo, so patuloy na panalangin natin yung lunas, yung gamot na ma-provide na yung vaccine para sa COVID-19, antivirus. Ano po. Meron pa, baka may naalala pa kayo na pag-pray natin. Pagkasama din sa prayer natin yung mga ministries ng church, ano po, na patuloy na i-sustain ng Panginoon at maging good steward tayo sa pinagkatiwala ng Panginoon na mga ministeryo sa atin. Ayan. Pag-pray din natin yung daily na ugnayan ng mga mananampalataya, ano po, sa Panginoon, yung devotion, yung prayer life, and yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, COVID patient sa Kanyugan na nawa ay mabilis na makarecover at yung mga naging nakasalamuha po niya ay hindi na po makahawa. Ano po. So pag-pray din natin yung iba pang mga cases, lalo lang, hindi naman lang lahat yan ay malala, pero may mga critical na mga pasyente. So nawa ay makilala nila ang Panginoon at ito ay maging paraan ng Diyos upang sila ay kausapin at maintindihan nila ang kahalagahan ng biyaya at kahabagan ng Panginoon. Ayan, yung isang taga dito sa atin na nag-swab test sa Lagundi na sila ay mag-negative sa result. Ayan, prayer request pa po. Sige, bago tayo sama-sama mag-pray. Naalala pa kayo, yung mga issues sa iba't ibang bansa, yung mga international issues, yung mga gera, yung riots sa US, at yung mga pagbaha sa ibang lugar, may mga lindol, na patuloy na ang kamay ng Panginoon ay siyang gumawa sa mga sitwasyon po na ito. Ayan. Yan, salamat sa mga ginagamit ng Panginoon na naging channel of blessing sa bawat isa, lalo higit sa gawain ng Panginoon.
Okay, prayer request. Baka meron pa kayong naalala. Natin papag-pray. Yung mga loved ones abroad, sa ibang bansa. Pag-pray natin yung mga mahal natin sa buhay. Magawa sila malalayo sa atin, ay bigyan sila ng proteksyon ng Panginoon sa kanilang mga lugar na kinaroroonan. Ano po? Yun yung ating presidente, ng bawat ahensya ng ating gobyerno, na bigyan ang bawat isa ng proteksyon at karunungan, kaligtasan na mula sa Panginoon. Ano po? Ang ating punong bayan, ang ating mayora, ay pwede natin sa pangangasiwa ng bayan ng Morong. Ano po? Bigyan siya ng wisdom ng Panginoon. Tapos yung nalalapit po na pag-aaral, na yung opening na nawa ay maging safe, yung magiging hakbang ng Department of Education para po dun sa kanilang inihanda na paraan ng pag-aaral ng mga bata, na maging safe ang bawat isa sa proseso po na ito. Ano po? Yung mga teachers din na gabayan ng Panginoon. Okay. Meron pa? Okay, kung wala na tayong mga prayer requests, ay sama-sama po natin itaas ito sa panalangin. So, sa oras na ito, awitin muna natin yung God Answers Prayer. Tapos, ay mananalangin po tayo ng tahimik sa Panginoon. God answers prayer, ready now sing. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So keep your hearts in tune. Tayo po'y sama-samang manalangin. Pray po natin yung mga prayer requests na naitala po natin at na mga nasabit po natin. Let's pray.
Salamat sa Panginoon sa ating pananalangin po sa bawat isa. At patuloy nating ipag-pray yung gabay ng Panginoon sa bawat tahanan po, na nawa ang bawat tahanan ay maging sentro ng panambahan, lalo sa ating mga kapatiran po, na huwag po nating pabayaan yung ating pagsamba sa Panginoon. So sa oras na ito, tayo po ay nasa pag-aaral ng salita ng Diyos, po, at nais ko na tayo ay ating namnamin ang mensahe ng Panginoon. Kung meron po kayong mga Bible, nais ko po na iniyahan kayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos bilang ating spiritual na pagkain. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 1. Basahin po natin yung verses 3 hanggang 10. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 10. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse number 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer. Or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation. Verse 8. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, in so much that we despaired even of life. But we had a sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead. Verse number 10. Who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Po. Dito po sa aklat ng 2 Corinthians, nais ko po na maintindihan natin sa buhay ng Apostol Pablo, kung paano niya ito ipinahayag sa mga taga-Korinto na ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Ng paglilingkod sa Panginoon ay kaakibat nito yung pain, yung trouble. Merong mga panahon na habang ikaw at ako ay naglilingkod sa Diyos, ay pinapahayag niya yung purpose kung paano natin dinadaanan sa araw-araw ng buhay. Yung sitwasyon na hindi madali, sapagkat alam natin na ito kahit saan ay nararanasan ng sangkatauhan. At dito po sa mga talatang ito, gusto ko po na ipahayag sa oras na ito ang mensahe na pinamagatan po na God's purpose over our pains. God's purpose over our pains. Ano yung purpose ng Diyos sa kabila ng mga pasakit na nararanasan natin? Ano po? At sa oras na ito, alam po natin personally na tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Itong si Apostol Pablo, kung makikita natin yung kanyang sinabi doon sa aklat po ng Acts chapter 20, di ba sinabi niya doon, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. So ibig sabihin lang po nito, nang siya'y nakakilala sa Panginoon, dumating yung time sa buhay niya na hindi naging madali sapagkat ang daming pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Sa bawat araw, sa bawat panahon, dapat i-treasure natin yung mga bagay na itinuturo ng Panginoon sa trials, sa testings, sa pains na ipinapadaan niya sa atin sapagkat ito'y dumadalisay sa ating buhay at dito natin nakikita na napakaganda pala ng inihahanda ng Panginoon sa mga panahon na tayo ay nakakaranas ng pasakit sa buhay. So napakaliwanag sapagkat binanggit dito sa verse number 3 ng unang binasa po natin, sabi niya, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ,
the Father of mercies and the God of all comfort. So kung papansinin po natin, ipinahayag po dito yung napakagandang halimbawa na ang Diyos mismo sa kanyang kahabagan ay ihinahayag niya sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, na yung pong pagpapahalaga natin sa mga bagay na ito ay punong-puno ng kaaliwan na mula sa ating pong Panginoon. Paul's pain helped him to give comfort to the people. Kung paano siya binibiyayaan ng Panginoon, ay makikita natin dito na ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling tapat sa kanyang pagpapahayag na siya yung kaaliwan natin. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, bagaman siya ay aakyat sa langit, darating yung time na ang banal na Espiritu na siyang papalit sa kanya ay magbibigay ng kaaliwan sa ating buhay sa mga panahong tayo ay nangangailangan ng mang-aaliw. Ano po? So no one would feel that sufferings are useful, but sufferings are necessary. And we need to go through sufferings. It is part of life. Parte po yan ng buhay. You and I might pray that we would be spared, na tayo'y malampasan, hindi natin maranasan ito. But what we need to pray is the grace of God. Yung biyaya ng Diyos na i-comfort tayo, i-strengthen tayo during the time of sufferings or pain. So, I would like to give you 3 purposes, 3 purposes po why God allows His children to feel pain. Bakit inaalaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay makaranas din ng mga pasakit sa buhay? Ano po? Una, nais ko po, napuntahan po natin yung binasa natin, sabi po dun sa verses 3 and 4 ng binasa natin sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Verse 4, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Yung unang bagay na tinuturo ng Panginoon na purpose kung bakit po ang tao ay nakakaranas po ng pain, kahit na siya'y nasa pananampalataya, tayo sumasampalataya sa Diyos, and God allows sufferings, troubles, pains. Una, number 1 is to develop us on how to comfort others. Kaya ang Panginoon, inaalaw niya na tayo ay dumanas ng mga pasakit sapagkat itinuturo ng Panginoon at dinedevelop ng Panginoon na tayo rin mismo sa ating sarili ay maging kaaliwan din sa iba na nakakaranas ng ganitong bagay. Ano mga kapatid, sabi ng Bible, tinuro niya sa atin that we need to bear one another's burden. Kung ano nararamdaman ng kapatid mo sa Panginoon, ng iyong kapananampalataya, alam mo dapat kung paano siya tulungan. Diba? Napakahalaga po na tayo ay kabahagi. Kaya nga sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, napakasarap isipin na tayo ay binuklod ng Panginoon para maging bahagi ng bawat isa at tayo ay nasa isang katawan. So we need to comfort others. Yun yung tinuturo ng Panginoon. Sabi niya dito, kung paano tayo inaliw ng Diyos, ganon din natin bigyang kaaliwan yung iba. And by the way, lahat tayo ay nang tumanggap sa Panginoon ay indwelled ng Holy Spirit. And we have the Comforter. Kaya nga pag tayo nakakaranas ng hirap, hindi tayo nag-iisa. We thank God because God is with us. He is our great Comforter. Siya yung patuloy na nagpapaalala sa atin. Jesus never promised a life without difficulties. Hindi pinangako ng Panginoon ang buhay na simple, na parang walang hirap, na parang walang problema. Walang buhay na ganoon. Lahat mayroong problema. Lahat mayroong pinagdadaanan. Pero ang napakaganda, the Lord Jesus Christ invites us. Kaya nga sabi niya, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Na tayo mismo naranasan natin yung kahabagan ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon, yung strength ng Panginoon. At sabi ng Diyos, ang unang lesson na makikita natin why God allowed pain, ang purpose ng pain, ng suffering sa atin, is to develop us on how to comfort others. Hindi mo kayang mag-share ng patotoo na palakasin yung loob ng iba unless naranasan mo na pinalakas ka ng Panginoon. Kapag naranasan mo na pinalakas ka ng Panginoon, pag mayroong tao na nanlulumo, pag may tao na nanlulupaypay, kaya mo rin silang bigyan ng mga bagay na ipinangako at ipinadama sa iyo ng Panginoon. So purihin ng Diyos, napakahalaga pala ng mga pasakit na ito sapagkat dinedevelop nito yung paraan para tayo din ay maging pagpapala, maging paalala at maging kaaliwan sa iba na nangangailangan po nito. Sapagkat minsan ipinaranas ng Diyos sa atin ang kaaliwan na kailangan natin sa panahon na tayo ay nakakaranas ng kapighatian. When we receive comfort from Him, we are now able to comfort people who need comfort. Napakabuti ng Diyos because He is our great comforter. So yung pangalawa, not only to develop us on how to comfort others, kundi bakit inalaw ng Diyos ang pain, bakit anong purpose ng pain sa buhay, ba't kasama ito. Pangalawa, makikita natin dun sa verses 8 and 9. 2 Corinthians chapter 1, verses 8 and 9. Sabi po dito, for we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, which came to us in Asia, that we were pressed out of measure. Ang tindi ng pinagdaanan talaga nila Apostol Pablo. Above strength in so much that we despaired even of life. Kung ang pinag-uusapan dito ay yung buhay mismo nila. Ganun kahirap. Pero bakit sabi niya, blessed be the Lord God. Pinapasalamatan niya ang Diyos. Why? Kasi nakita niya yung purpose ng Panginoon. Una, dinevelop yung kanyang attitude on how to be a blessing dun sa iba na nakakaranas din ng ganong klase ng kapighatian sa buhay. For us to know and to be a blessing na maging comfort sa iba, how the Lord God comforts us. Then pangalawa, dito sa verse 8, sa verse 9, punta natin verse 9 muna. But we had a sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead. Napakaganda, po. Kapag ikaw ay nakaranas ng pain sa buhay, ang purpose na isa pa ng Panginoon is to direct us to rely on God. Number 2, to direct us to rely on God. Ibig sabihin po, mga kapatid, kapag tayo nakaranas ng ganitong klase ng pasakit sa buhay, ito yung paraan ng pagtawag ng Panginoon para tayo ay maglagak ng pagtitiwala sa Kanya. Sabi ng salita ng Diyos sa Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. Every time na merong pain, every time na merong trouble, the Lord God wants to direct us on Him, sa Kanya mismo. Bakit po? Sapagkat dito nakikita ng Panginoon yung lubos na pagtitiwala natin sa Kanyang biyaya, sa Kanyang kahabagan. So salamat sa Panginoon dahil kung may mga panahon na kung saan ay nakakaranas tayo ng pain, natutunan natin na lalong lumapit at kumapit sa Diyos. And we thank God sapagkat itong panahon na to ay ang daming tinuturo ng Panginoon sa bawat tao, di ba? Na merong Diyos, merong sovereign God and we need to rely on Him, we need to depend on Him. So bilang isang mananampalataya, yun yung position na dapat makita ng Panginoon sa atin. Na hindi tayo nawawala ng pag-asa, na hindi tayo nawawala ng pagtitiwala, kundi bawat araw ng buhay sapat yung fear not na sinabi ng Panginoon na pag-iwalaan natin within 365 days sa buhay natin and we need to be directed dun sa biyaya ng Panginoon na mag-rely tayo sa Kanya. So sabi dito na salita ng Diyos, but we had the sentence of death in ourselves. Alam nila yung sitwasyon nila. Pero sabi nila that we should not trust in ourselves, na hindi kami magtiwala sa sarili namin, but in God,
which raiseth the dead. Kundi sa Diyos lang, kailanman hindi magpo-fail ang Panginoon. Ang Diyos sa kanyang pangako, maging sa mga imposibleng bagay, ang Diyos natin ay Diyos ng himala. And if God be for us, then who can be against us? So what we need to do in times of pain, ano yung tinuturo ng Panginoon, ano yung purpose ng Panginoon? Number 2, to direct us to rely on Him, to direct us to rely on God. Una, ang purpose ng pain sa atin, to develop us on how to comfort others. Pangalawa, to direct us to rely on God. At yung pangatlo, mga kapatid, dun po sa verse number 10 in 2 Corinthians, chapter 1 pa rin po tayo. Sabi ng salita ng Panginoon, who delivered us from so great a death, and that believer in whom we trust that He will yet deliver us. Praise the Lord. Makikita natin dito yung past, present, and future na blessing, na care ng Panginoon. Nasabi niya, yung sa nakaraan, who delivered us, nakaraan na. Then, yung present is that deliver, the present time. Then, yung future is whom we trust that He will yet deliver us. The past, present, and future of a believer is already secured in Christ Jesus. And we praise God because we have a loving Father, a merciful Father, and He allowed us to have fellowship with Him. Along the way, sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. In Psalms 23 verse 6, surely my goodness, my mercy will follow thee all the days of your life until you dwell in the house of the Lord forever. So napakabuti ng Panginoon. So yung pangatlo, mga kapatid, kung bakit, ano yung tinuturo ng Panginoon sa pain, bakit tayo nakakaranas ng sakit? Pain. Trials, problems sa buhay. Number 3 is to display God's power to rescue us. To display God's power to rescue us. From the very beginning, makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. And I believe na ranas natin yan sa ating buhay. Sa isang mananampalataya, ang tapat na kamay ng Panginoon ay siyang patuloy na umaabot sa atin. Sa bawat araw na tayo gumigising, sa bawat araw na tayo humihinga, hindi pwedeng hindi natin masabi na napakabuti ng Panginoon. So bilang isang mananampalataya, dinidisplay ng Diyos. Diba? Pag may suffering, pag merong pain, nandiyan ang Panginoon. Although, minsan hindi nawawala. Minsan pinag-pray mo na parang sa Apostol Pablo, sabi niya, Lord, alisin mo sa akin itong thorn in the flesh. 3 times na inilapit niya sa Panginoon, pero hindi inalis ng Panginoon. Pero ang sagot lagi ng Panginoon sa atin, anak, my grace is always sufficient for you. So mga kapatid sa Panginoon, ang pain ay hindi strange sa buhay natin. Kundi part ito ng buhay na meron tayo. At one day, aalisin lahat ng Panginoon yung pain sa buhay natin. And He will wipe all the tears in our eyes. Pero habang nandito tayo at nakikita natin kung ano man yung mga hirap na pinagdadaanan sa buhay, still, makita natin yung purpose ng Panginoon sa mga bagay po na ito. Una, bakit inaalaw ng Diyos? Ano yung purpose ng Panginoon over our pains? Number 1, to develop us on how to comfort others. Matututunan nating alawin yung iba kasi inaliw tayo ng Panginoon. Pangalawa, to direct us to rely on God. Na hindi tayo magtitiwala sa ating sarili, sa kung sino man, magtitiwala lang tayo ng lubos sa Panginoon. At yung panghuli, to display God's power to rescue us. So bilang isang mananampalataya, I hope and I pray na lahat tayo sa kabila ng mga mapapait at masasakit na karanasan natin sa buhay, huwag natin kalimutan na may God of all comfort. Nasabi ng Bible, blessed be the God of all comfort, even our Father, Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. So purihin ng Diyos sa buhay na to, may pain, pero may presence of God. Yun yung pinakamabuti sa lahat.
So may purpose ang Panginoon. Just wait. Mag-pray ka lang sa Panginoon. Pakinggan mo lang sinasabi ng salita ng Panginoon. Makinig ka lang sa tinig ng Diyos. At makikita mo kung paano ang Panginoon mag-work sa bawat pag-akabang natin sa ating buhay. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang plano niya sa atin is perfect. Ang will niya sa atin ay napakaganda. So bilang isang mananampalataya, lagay natin lahat sa Panginoon at lubos tayo magtiwala sa Kanya. Tayo po'y manalangin sa Lord. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, alam ko po na napakarami pong pinagdadaanan din ng bawat tao sa buhay. Sinabi mo nga sa iyong salita na ang isang tao na isinilang sa sinapupunan ng isang ina ay full of trouble. Saan man kami pumunta, nandyan Panginoon na meron pong mga kinakaharap kami na maaring magbigay Panginoon ng pasakit sa aming pong buhay. Ngunit salamat po sa mga salita mong ito na siyang inihayag ni Apostol Paul, Panginoon, na kung paano mo po siya binigyan ng ganung klase ng kaaliwan, gayon din po Panginoon ang kaaliwang meron kami. At so kung meron mang mga tao na nanlulungot, nanlulupaypay, maaari mo rin kaming gamitin sa kanila upang magsilbing paalala at kaaliwan kung paano mo kami kung paano mo pinaranas sa aming Panginoon ang kaaliwang inilalagay mo sa aming puso, sa aming buhay, sa tuwing kami Panginoon ay nasa kapighatian. Salamat na rin po sapagkat dinedevelop mo po Panginoon na husto yung aming character sa bagay na ito, na patuloy kaming mag-rely Panginoon sa iyong biyaya na ikaw ay tapat na gumaganap Panginoon sa mga bagay na ipinagkatiwala at iwinika mo para sa amin. Salamat din po Panginoon sapagkat sa iyong biyaya nakakaranas kami ng lakas Panginoon. Sa aming weakness Panginoon, kayo po yung aming strength at perfect Panginoon. Yung grace, yung mercy mo, yung goodness mo Panginoon para sa bawat isa po sa amin. Ang lahat ng ito Panginoon ay aking pong pinagkakatiwala at nawa sa buhay po ng bawat mananampalataya, patuloy niyo pong paalalahanan kami that you are good all the time. Na even in pain, even in trials, even in our troubles, there is purpose, Panginoon, na nakapaloob na mula po sa iyo. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka sa aming buhay. Ito po yung aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos at muli, salamat po sa pagsama nyo sa midweek service po ng Promised Land Baptist Church. So, I invite you sa Sunday. So, sa Sunday po is Father's Day celebration. So, ang service po ng online streaming po natin is 9 o'clock in the morning. So, see you again sa araw po na yan. At sa bawat araw na darating sa atin, tayo po'y patuloy na magpanalaginan sa Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nakiisa at mga nanonood. Purihin po ang Panginoong Diyos. God bless po.